churches nung siya ay hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon. Ano? Actually po, nung nakasalubong niya ang Panginoon dun sa daan papuntang Damascus, ay kilala niya ang Panginoon. Di ba? Tinawag niya pong Lord. Lord, sabi niya, anong ginawa ko sa iyo? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ay kinakalaban mo ang iglesia ng Diyos. So makikita natin doon na merong kaisipan si Pablo, si Apostol Pablo, na akala niya tama yung ginagawa niyang pagpe-persecute sa mga Christian nung time niya. We know Apostle Paul na siya po ay isang matalinong paraseyo. Ano po, na nag-aral po ng salita ng Diyos. So mga Israelites po, sila po ay zealous sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At lagi po, at kung sa katalinuhan lang sa salita ng Panginoon ay mas matalino sila sa atin. So itong si Apostle Paul ay tinawag ng Panginoon bilang isang missionary at ang burden na inilagay sa kanya ng Panginoon, ang utos na inilagay sa kanya ng Panginoon ay ang maging missionary sa mga hintil. At tayo po yung mga naging bunga ni Apostle Paul. Kasi lahat po tayo ay Gentiles. Ano po? Kung aralin po natin ang Biblia, meron po yan. Hudyo, Gentiles, then Church of God. Ano po? So yung mga hindi po taga-Israel, automatic po sila po ay hintil. So makikita po natin dito sa sulat ni Apostle Paul yung emotion niya, yung damdamin niya sa pagsulat sa Corinth. Ito pong Corinth po na to, nung panahon ni Apostle Paul, ito po yung church na mega church. Pag sinabing mega church, sa panahon po natin, ito yung church na mayaman. Ano po? Ito po yung church na able or capable sa financial na bagay. Pero ito po yung church na hindi naasahan ni Apostle Paul doon po sa pagbibigay. Kung aaralin po natin ang book ng Corinthians, ito pong Corinthians believers ay in-encourage ni Apostle Paul doon sa 2 Corinthians chapter 8 and 9 na magbigay sa mga mananampalataya na nakaranas ng persecution under the Roman Empire. Ano po, at yung encouragement ni Apostle Paul na patungkol sa Christian giving ay para po doon sa mga mananampalataya na nakaranas ng persecution. At makikita po natin doon na ang ginamit ni Apostle Paul na example sa giving ay ang church na hindi mayaman. At ayun po ang church na Macedonia. Try to imagine in 2 Corinthians chapter 8 verse number 2. 2 Corinthians chapter 8 verse number 2, ang sabi ni Apostle Paul dito sa Corinth, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty. Kung nakakita po tayo ng mahirap po sa panahon po natin ngayon, mas mahirap pa po yung church ng Macedonia. Kasi ang description, yung adjectives na ginamit dito ni Apostle Paul ay deep poverty. Then abounded unto the riches of their liberality. So makikita po natin doon yung pagiging generous po as Christians o bilang isang anak ng Diyos ay hindi po nababase sa amount na ibinibigay natin sa Panginoon. Kung hindi po sa attitude ng puso po natin at character at motive po natin sa pagbibigay. For example, ako po ay magbibigay ng 1 million sa Panginoon, then ang nasa puso ko naman para magpasikat lang sa Panginoon. Ayun po ang hindi i-reward ng Diyos. Halimbawa, isang kapatiran na magbibigay ng piso sa Panginoon, pero ang kanyang puso, attitude, character ay maayos sa Panginoon, ayun po ang i-reward ng Diyos. So in verse number 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Ito pong Corinthians na mayaman, ito pong church po na mayaman, na mega church, na mayaman sa panahon ni Apostle Paul ay ini-encourage niya na magbigay para makatulong sa mga kapatiran na nakaranas ng persecution doon sa Jerusalem. But in verse number 5, and this they did not as we hope, but first give their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Then in 2 Corinthians chapter 12 verse number 14, ang sabi ni Apostle Paul sa Corinth, behold, the third time I am ready to come to you. Sa pangatlong beses, handa na akong pumunta sa inyo. Ang unang pagpunta po ni Apostle Paul ay nandun po sa Acts chapter 18 sa Corinth. Kasi si Apostle Paul po, siya po yung nag-start ng work dito sa Corinthians. Then yung pangalawang punta po niya, makikita po natin yun sa 2 Corinthians chapter 2.
At yung pangalawang visit niya, ayun po yung pinakamasakit na visit ni Apostle Paul sa mga mananampalataya na pinastoran niya. Kasi nung time po na yon, nung wala na po si Apostle Paul, ay may mga false teachers na sinundan siya kahit doon sa Corinth. May mga false brethren at mga false apostles na nag-o-oppose sa apostleship ni Apostle Paul. Parang sinabi nila kung si Apostle Paul ay totoong apostle, ano ang credential niyan? Kung si Apostle Paul ay tinawag ng Panginoon, ano ang credential niyan? Parang sa panahon natin ngayon, paano mo masabing pulis ka? Paano mo masabing abogado ka? Paano mo masabing tinawag ka ng Diyos, anong credential mo? Ganun ang pag-question kay Apostle Paul. Kaya si Apostle Paul ay dinepend niya ang kanyang apostleship sa 1 Corinthians chapter 9 verse number 1 and 2. Ang sabi po dito ni Apostle Paul, am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not he my work in the Lord? If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you, for the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Yung sagot niya dito sa Corinth, hinahanap niya yung credential ko bilang apostle. Kayo ang proof ng pagiging apostle ko. Why? Kasi yung Corinthian believers, siya po yung bunga ni Apostle Paul sa ministry. It's only by the grace of God. So makikita po natin dito in 2 Corinthians chapter 12 verse number 14, ang sabi niya dito, behold, the third time I am ready to come to you. Pupunta ulit ako sa inyo, and I will not be burdensome to you, for I seek not yours, but you. Ayun po yung title po ng ating pong preaching ngayong gabi. Na for I seek not yours, but you. Hindi ko kailangan ang makukuha ko sa inyo. Ang kailangan ko'y kayo. Try to imagine kung tayo po ay yung nasa sitwasyon ni Apostle Paul na sinisiraan po tayo ng mga kapatid natin sa pananampalataya, pero ito si Apostle Paul ay pupunta ulit sa Corinth para magkaroon ng restoration sa kanilang relasyon. Right? The greatest gift that we can have in this world, first is salvation. Second is the relationship. Amen po ba? Pag maayos po ang relasyon natin sa Panginoon, magiging maayos din po ang relasyon natin sa ating mga kapatiran. Right? Kapag maayos po ang relasyon natin sa Panginoon, magiging maayos po ang relasyon natin sa community, sa ating mga pamilya. And Apostle Paul wants to restore the relationship doon sa mga mananampalataya sa Corinth, na kahit na siya ay iniisipan na pineparahan lang sila, na si Apostle Paul ay iniisipan na isang false teachers. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse number 17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in a certain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Amen? Mas mahalaga ang relasyon kesa sa material na bagay na makukuha natin dito sa mundo. Mas mahalaga ang relasyon kesa sa anumang bagay na pwede po nating ma-receive sa sanlibutan. Nung binigay po ng Panginoon ng kanyang anak sa John chapter 3 verse number 16, for God so loved the world. Kung makikita po natin doon, the Father gave His Son, but God gave God. Bakit? Para ma-restore lang po ang relasyon ng tao at ng Diyos. From Genesis to Revelation, makikita po natin na gumagawa ang Panginoon ng paraan o gumawa ang Panginoon ng paraan para manumbalik ang mga tao sa maayos na relasyon at maayos na fellowship sa Diyos. Right? Ang sabi ni Apostle Paul dito, for I seek not yours, but you. I don't need your material things. I don't need your possession. Right? Hindi ko kailangan ang makukuha ko sa inyo. Ang kailangan ko'y kayo. Anong ibig sabihin po ba ni Apostle Paul nung sinabi niyang, for I seek not yours but you? You know, brethren, tayo po ay namumuhay sa panahon na ang sanlibutan ay pakinabang lang ang hanap sa atin. Try to imagine sa secular world, meron pong retirement, right? Kapag matanda na,
hindi na tinatanggap sa trabaho. Kapag may sakit na, hindi na tinatanggap sa trabaho. Ganon din po si Satan sa atin. Kapag ubos na tayo, wala nang mapapakinabangan si Satan sa atin. Namumuhay po tayo sa mundo na merong consumption mentality. Ano yung consumption mentality? Anong pakinabang niya sa akin o anong makukuha ko sa kanya? Right? Namumuhay po tayo sa ganon. So ganon din po tong Corinth at iniisip nila na ganon si Apostle Paul. Kaya si Apostle Paul matapang sa kanila. Kaya si Apostle Paul nirebuke sila sa 1 Corinthians dahil gusto lang ni Apostle Paul ang kayamanan nila. Pero hindi, nirebuke po ni Apostle Paul ang kanilang problema sa church in 1 Corinthians chapter 1 to chapter 4 dahil po doon sa divided loyalty po nila. Ano pong problema nila sa chapter 1? Kung babasahin po natin, ay pinagko-compare nila yung mga leader. Kino-compare nila si Apostle Paul, kay Apollos, si Peter, kino-compare sa Panginoon. At ayun po ang problema ng Corinth. Then sa 1 Corinthians chapter 5 to 6, meron naman pong problema sa immorality na hindi na po nadidisiplina nung time po nila. Then in 1 Corinthians chapter 7, there was some confusion about whether or not it was better to be married or single. Pati yung pagiging single ng member o yung pagiging may asawa ng member, problema din nila. Then in 1 Corinthians chapter 8 to 10, because of the mixed background, ito pong Corinth, sila po ay halok. Ano po? Sila po ay merong member na Gentiles, meron po silang member na Hudyo. So itong mga Hudyo, meron po silang dietary law. Ano po? Sa kanila, bawal kumain ng dugo. Itong Gentiles, hindi. Kaya hindi po sila nagkakaayos ng magandang fellowship sa table. Hindi sila nagkakaroon ng fellowship natin ngayon. Pero dahil dun sa problema na yun, in-address din sila ni Apostle Paul. Then in 1 Corinthians chapter 11 to 14, Paul also addresses the extent of women's involvement. Yung problema na nagli-lead na ang mga babae sa church. Then in 1 Corinthians chapter 15, the Corinthians were also confused about the future resurrection. Hindi po natin magagarantiya na mega church ay wala pong problema. Ano po? Ito pong church ng Corinth, isa sa pinaka-example na church na maraming problema. Ano po? Kaya hindi rin po natin magagarantiya na malaking church, maraming member, malaki ang building ay makakapagbigay sa Panginoon. Ang Corinth ay isa sa example na makikita natin sa Biblia na malaking church, na mayaman na church, pero hindi nagbibigay sa Panginoon. Ang ginamit pa ni Apostle Paul ay ang Macedonian church. Right? Try to imagine, Macedonian church, mahirap, deep poverty. Sa panahon natin ngayon, mahirap pa sa squatter. Pero ayun ang ginamit ni Apostle Paul na example dito sa Corinth. Sabi ni Apostle Paul, for I seek not yours, but you. Number one, makikita po natin dito, number one, you as a person. Ayun po yung longing ni Apostle Paul dito sa mga mananampalataya sa Corinth, na ang gusto niya sa Corinth, hindi yung mga material na bagay nila, kung hindi mismo yung mga mananampalataya na sumasamba doon sa Panginoon. Ayun ang gusto ni Apostle Paul. You as a person, according to 2 Corinthians chapter 8, verse number 5, ang ginawa ng Macedonian church, and this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. Ibinigay ng Macedonian church ang kanilang sarili sa Panginoon. Then in second phrase, and unto us, the man of God, by the will of God. So it's never wrong. Hindi po mali na ibibigay natin ang sarili natin sa Panginoon at ibibigay rin po natin ang availability natin sa tinawag ng Panginoon. So it's never wrong. Makikita po natin dito na itong Macedonian church ay hindi po sila nagkaroon ng blind loyalty. Why? Because they surrendered themselves first. Kanino? Sa Panginoon. Right? In Romans chapter 12 verses 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Ano pong sabi dyan? That you present your money? No. Ang sabi, bodies. Bodies, a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. So kung tayo po ay magbibigay para sa Panginoon, then magkakaroon po tayo ng puso na hindi maayos, ma-open tayo dahil inutos ng Panginoon, mas maganda po na wag po natin ibigay. Why? Bakit hindi po tayo i-bless ng Panginoon?
Mas maganda na makinig po tayo dyan, matuto po tayo ng salita ng Biblia, mag-worship tayo sa Panginoon kasi mas mahalaga po tayo as a person kaysa sa ibibigay natin. What is the purpose of our offering without understanding why you're doing it? Right? Kasi darating po yung time na baka kapag bigay po tayo ng bigay sa Panginoon, then hindi po natin makita yung pagkilos ng Panginoon dahil mali po yung puso po natin, baka ma-question po natin ang Diyos. Kaya dapat matuto po tayo sa Corinth, sa Macedonian Church na ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon bago sila magbigay ng meron sila. Kasi susunod na lang po yan. In John chapter 3 verse number 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Right? Ganun po yung longing ni Apostle Paul dito sa mananampalataya sa Corinth. Si Apostle Paul po ay hindi siya motivated ng pera. Hindi niya po motivasyon ang mga material na bagay ng panahon niya. Kaya nga po ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2, 2 Corinthians chapter 4 verse number 1 and 2, Therefore, seeing we have this ministry, ang sabi niya Apostle Paul, we have this ministry, and Apostle Paul is talking about the ministry of reconciliation. Right? Lahat po tayo ay meron po tayong ministry. Ayun po ang ministry na magbahagi ng salita ng Panginoon, ang gospel ng Panginoon. Then in second praise, as we have received mercy. Last praise, we faint not. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Even we experience persecution, even we experience affliction, distress, and imprisonment, and 3 times shipwreck. Apostle Paul says, we faint not, we do not lose heart to serve God. Then in verse number 2, but have renounced the hidden things of this honesty. Ayun po ang pinreach ni Apostle Paul, ang gospel na nagre-renounce ng mga dishonest na katuruan. Then in not walking in craftiness nor handling the word of God deceitfully. Sa biyaya ng Panginoon, kahit si Apostle Paul ay nakaranas ng mga kahirapan nung time niya, hindi niya kinompromise yung gospel ng Panginoon. Hindi niya winater down. Kahit ma-open kayo sa death, burial, and resurrection ng Panginoon, ang motivation ni Apostle Paul ay ang Panginoon. Kahit na makaranas siya ng imprisonment, makaranas siya na mamatay siya, makaranas siya na umarap kay King Agrippa, hindi niya winater down ang Panginoon. Then in chapter 2, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Try to imagine yung experience ni Apostle Paul, persecution. Because he understood that yung mercy ng Panginoon is sufficient, kaya hindi siya napagod mag-ministry sa Panginoon. It's only by the grace of God to be what God wants us to be. It's only by the grace of God to do what God wants us to do. Kaya po tayo nasa ministry, kaya po tayo nag-a-abound sa ministry because of the grace of God. Right? It's only by the grace of God to have what God wants us to have, and we have eternal life. Grasya lang po yun ng Panginoon. And to give what God wants us to give. Kung bakit po tayo nakakapagbigay ng buhay natin sa Panginoon, ng oras natin sa Panginoon, ng kalakasan natin sa Panginoon, ng pinansyal natin sa Panginoon, it's only by the grace of God. We did not receive all the ministry that we have because we achieved it, but because we received it because of God's grace. Right? According to 1 Corinthians chapter 15, 2 Corinthians chapter 15 verses 9 to verse number 9 to 10. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Nakikita ni Apostle Paul na siya ay unworthy na bilang apostle ng Panginoon. But in verse number 10, but by the grace of God I am what I am. And this grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Kaya po tayo nandito, kaya po tayo nagkabunga sa ministry, kaya po ang naging result ng ministry ni Apostle Paul ay mabunga sa Gentiles because of the grace of God. Amen po? Hindi po natin na-receive ang ating pong ministry kung tayo po ay
ay nagli-lead sa church, hindi po dahil po yan magaling po tayo. Right? Try to imagine na ang Great Commission ay binigay sa church. At lahat po tayo ay responsible sa Great Commission. Kung isipin po natin ang wisdom ng Panginoon, dapat ibinigay ng Panginoon ang Great Commission sa Department of Tourism. You know why? Kasi mas madali po sa kanilang makapunta ng iba't ibang bansa. Pero yung pagsusupport ng church, ibinigay po sa church, hindi ibinigay sa Department of Finance. Yung wisdom ng Panginoon ay iba po sa ating karunungan. Right? Ang wisdom ng Panginoon ay foolishness sa mundo po na to. Ang mundo po na to ay naghihintay hanggang ngayon ng tagapagligtas na magaling sa ekonomiya, magaling sa agrikultura, magaling sa pag-handle ng turista. Kasi ang akala nila ang kaligtasan ay magkaroon ka ng mga material na bagay sa mundo na to. But in 2 Corinthians chapter 6, may kita po natin dito in 2 Corinthians chapter 6 verse number 10. As sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Right? Yung kahit walang-wala na tayo, na pag tayo ay in-encourage ng banal na espiritu, parang nasa atin na ang lahat. You know why? Because we have the salvation. And that salvation is eternal. Compare the sufferings, the hardship that we experience in this world, compare po natin yan sa eternity. That's nothing. May mamuhay man tayo dito na 70 years na maraming taong tinatawanan tayo dahil nagbibihis tayo ng maayos para sa Panginoon, nagsasalita tayo ng maayos sa Panginoon. Pag kinumpare po natin yan sa eternity, that's nothing. That's only for a season. According to 2 Corinthians chapter 4, verse number 16, for which cause we think not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Apostle Paul says, we experience persecution through our flesh, in our physical body, but yet the inward man is renewed day by day. Ayun yung blessing na kahit po nakakaranas po tayo ng suffering, distress, hardship, nare-revive po tayo ng salita ng Panginoon. Then in verse number 17, 2 Corinthians chapter 4, verse number 17, for our light affliction, sabi ni Apostle Paul, light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ayun po ang motivation ni Apostle Paul, ang mga makalangit na bagay. Kaya kung isipin po natin na tao din po si Apostle Paul, pero na-endure niya yung mga trials, yung persecution na dumaan po sa kanyang buhay. At sabi niya dito sa Corinth, for I seek not yours, but you. I don't need your presence. I don't need your gift. I need your love. I need your commendation. I need your support. So as leaders, Apostle Paul ay hinahanap niya yung support na itong Corinth. Right? Try to imagine, ikaw isa kang nagli-lead. Sabihin na natin na meron kang hinahawakan na organization na maliit lang. Then this organization, hindi naniniwala sa'yo, ayaw sumunod sa'yo, ayaw kang suportahan. Ganun din po ang naramdaman ni Apostle Paul dito. Nakakala na itong Corinth, pera-pera lang si Apostle Paul. But Apostle Paul is longing to their support. Not yung support financially, but yung support nila morally. Right? Yung isusupport nila si Apostle Paul, yung i-encourage nila. For I seek not yours, but you. Hindi ko kailangan, ang makukuha ko sa inyo, ang kailangan ko kayo. Point number 2, makikita po natin dito, you as a prayer partner. You as a prayer partner. Right? You know, itong mundo po na to, nakakapagod po ang sistema ng mundo na to, na kapag meron ka, in ka, pero pag wala ka na, baliwala ka na. Right? Try to imagine sa example lang po sa secular na buhay, that is the reality. Ito pong mundo po natin ay hindi na po pabuti ng pabuti, kung hindi pasama na ng pasama. Right? Itong mundo po natin, uubusin lang ang lakas natin hanggat mapapakinabangan po tayo. Pero kapag wala na, isasantabi na lang po tayo. Pero sa Panginoon, kapag yung lakas natin, ibinigay natin sa Panginoon,
in the future, doon sa langit, makaka-receive po tayo ng reward. Ang sabi ng Bible sa Matthew chapter 23, yung servant na papasok ng langit, well done, thou good and faithful servant. Bakit faithful? Kasi naging faithful siya sa ministry at mga bagay na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na well tried, kung hindi well done. Right? Holiness ang holiness po ang goal ng Panginoon sa atin. It's not wealth, it's not health. Yes, we can have a good health right now, but the question is if we are living in a holy life. Right? Holiness po ang goal po sa atin ng Panginoon. Kaya po itong Corinthians, sabi ni Apostle Paul, I don't need your money, I need you as my prayer partner. Right? Sino po may prayer partner dito? It's a blessing na pinagpe-pray po tayo ng church na pinagpe-pray po tayo ng ating pastor. Why? Kasi hindi naman po yung ginagawa ng mga tao sa labas, kung hindi yung mga anak lang ng Panginoon. So that's why Apostle Paul says in 1 Thessalonians chapter 5 verse number 25, brethren, pray for us. Then in Hebrews chapter 13 verse number 18, Hebrews chapter 13 verse number 18, pray for us, for we trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. Bakit kailangan po natin ng prayer partner? Para po, sabi ni Apostle Paul dito, pray for us for we trust we have a good conscience. Right? Minsan, akala po natin, namumuhay po tayo sa magandang konsyensya, pero hindi po pala. So that's why we need someone na magpipray po sa atin palagi. Then in James chapter 5 verse number 16, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. And the effectual fervent prayer of righteous man availeth much. Every man of God. May kita po natin doon sa verse number 16 ng James chapter 5 that the effectual fervent prayer of righteous man availeth much. Every member of the church, every man of God, every workers of God need prayer. No? Kailangan po nila ng panalangin. There's no substitute sa panalangin. Ang panalangin ay inimbento ng Panginoon para tayo ay mag-submit sa Kanya at makita po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Right? At sa pamamagitan po ng preaching, Sunday school, ng ating devotion, at ng ating pong pagbabasa ng Bible, ang Panginoon ay nangungusap po sa atin. Maraming ways na pwedeng mangusap sa atin ang Panginoon through our circumstances, pero isang way lang na pwede natin makausap ang Panginoon, ayun po ay ang sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga po ang sabi po ni Apostle Paul dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse number 14, and I will not be burdensome to you. Alam niyo po ba na dumating po si Apostle Paul na siya po yung nag-lead sa Corinth, pero ibang church po ang nagsusupport po sa kanya. Then Apostle Paul proved na kahit hindi niyo ako suportahan, magpo-continue ako na i-lead kayo sa tama. Why? Bakit? Hindi po motivated si Apostle Paul doon sa possession ng Corinth, kung hindi mahalaga ang kaluluwa ng Corinth para kay Apostle Paul. Right? Mahalaga po sa atin ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Right? Ayun po ang atin pong pinapahalagaan. Then the last is, you as a ministry partner. For I seek not yours, but you as a ministry partner. Right? Kailangan po natin ng bawat isa. Bakit po? Ang ministry po ay partnership. Hindi po yan competition. Lahat po tayo sa iglesia ng Panginoon ay may kanya-kanyang personality. Yung iba tahimik, yung iba phlegmatic, choleric, melancholic, sanguine. Right? Yung iba meticulous, yung iba pwede na, pero ginagamit yan ng Panginoon para po tayo ay ma-equip. Right? Sabi po dito ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 6 verse number 1, we then as workers together with him beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Then Ecclesiastes chapter 4 verse number 9 to 12, two are better than one because they have a good reward for their labor. Kung gusto po natin ng good reward sa ating labor, sa ating pagtatrabaho sa Panginoon, sa pagpapagal sa Panginoon, ang susi po ay partnership. Right? Then in verse number 10, for if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth.
for he hath not another to help him up. Pag tayo lang po mag-isa, ma-discourage tayo, wala po mag-encourage sa atin. Wala po tayong mapagsasabihan ng ating pong prayer request. Wala pong magsasabi sa atin, wala pong mag-cheer sa atin na maglingkod sa Panginoon. Then verse number 11, again, if two lie together, then they have heat, but how can one be warm alone? Then verse number 12, and if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Ayun po yung longing ni Apostle Paul doon sa Corinth na maging, na ang kailangan ni Apostle Paul, yung Corinth mismo, yung panalangin ng Corinth, at yung partnership ng Corinth sa ministry. Magkakaiba po tayo ng gifts. Meron po dito yung gift of giving, encouragement, administration. Meron po dito sa atin na magaling kumanta, magaling magturo, and God will use us accordingly, according sa design sa atin ng Panginoon. So that's why, hindi po natin kailangan i-compare yung ating sarili sa iba. Because lahat po tayo ay unique. Right? Kahit po tayo, ikaw lang ay tahimik, kahit pa yung kapatid mo sa pananampalataya ay extrovert, gagamitin pa rin yan ng Panginoon. So tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi po na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita na pwede po namin, Panginoon, ma-apply po sa aming buhay. At nananalangin po kami sa oras po na ito na kayo po ang gumabay po sa aming puso't isipan, Panginoon. Natulungan niyo po kami, Panginoon, na maging banal sa aming pong iniisip at mga bagay na gusto po namin gawin, Panginoon, ay naway makalugod po sa inyo. Panginoon, ito pong gabi po na ito ay amin pong kinukumit, Panginoon, na kung hindi po maayos ang relasyon po namin sa inyo, tulungan niyo po kami, Panginoon, na i-build po ito, Panginoon, sa pamamagitan po ng Bible reading at ng aming pong prayer life, Lord God. Help us, Lord God, to have an intimate relationship po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga taong nauna po sa amin na nagpagal sa gawain, Panginoon, na nagpatuloy, Panginoon, sa buhay Kristiyano kahit po maraming paghihirap, Panginoon. But in the long run, Panginoon, nakita rin po nila, Panginoon, ang inyo pong kamay na gumagabay po sa kanila. Mga kapatid, kung kayo po ay kinausap ng Panginoon, pwede po tayong lumapit po dito sa altar at isurrender po natin yung mga bagay na pinapasurrender po sa atin ng Panginoon, yung mga worries po natin, ipag-pray po natin yung ating pong mga good health, yung mga ministry po na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, yung ating pong mga pastor, yung ating pong mga needs sa mga susunod na araw. Isurrender po natin sa Panginoon sapagkat ang sabi ng Panginoon, siya ang bahala sa lahat ng bagay. Bibigyan ko po kayo ng oras para po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi po na ito. Salamat po sa mga kapatiran na nandito, Panginoon. Salamat po sa kanila pong pagsasakripisyo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa paggamit niyo po sa kanilang buhay. Bigyan niyo po sila ng good health sa pang-araw-araw. Gabayan niyo po sila sa kanilang trabaho. Pagpalain niyo po ang kanila pong mga ginagawa, Panginoon. Ganun din po ang kanila pong pastor po dito. Bigyan niyo po ng protection, bigyan niyo po ng provision, Panginoon, at higit po sa lahat, Panginoon, ay encourage niyo po sa Panginoon sa pamagitan po ng inyong pong salita, at tulungan niyo po, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, ay magkaisa para po sa inyong pong pangalan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.